Pilipinas, una sa Pilipino. Serbisyong tapat sa'yo, DZRH. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo alas 3 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Ating mga eksperto dito lang sa Expert Opinion. Ito ang The Better News. TNDS, trending and Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito sa Point. Bawat pananagutan ating tatalakayin dito sa Hoy, Bawal Yan. Filipino, dito lang sa DZRH. Match up on entertainment and lifestyle. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Macuja Elizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sinalakay Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan.
Pilipinas, 6 na minuto o 7 minuto na makalipas ang alas 5. Makinig ng mga balita at maaanghang na kuro-kuro sa radyo. Sa tamang balita, tama sa bayan. Tambayan with Raymond Danpaas at Romel Fuertes sa paghahatid ng tamang balita at talakayan sa Tambayan. Luzon, Visayas, Mindanao. Isang mapagpalang araw ho ng Sabado, May 16. At yung ating mga kababayan sa ibayong dagat, siyempre kasama natin sa ating mga pagbati. Ako ho si Raymond Danpaas. At ito ang inyong lingkod, si Romel Fuertes. Para ho sa DZRH, una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Umaga sa iyo, paring Romel. Good morning, paring Raymond. Siguro paunang ano na lang ho, pauna muli yung paalala natin na tuloy pa ho yung magkasunod na fun run dito ho sa area ng CCP complex, kaya't apektado yan mula MOA area hanggang dito sa Bandang Buendia at dito sa CCP complex. Kaya medyo yung mga dadaan dito, baka manibago kayo. Maraming saradong skinny pasikot-sikot dito. Oo, siguro kung yung iniisip nyo na yung dating dinadaanan nyo dito, dumiretso na kayo ng Ross Boulevard, diretsuhin nyo na yan. Wag na kayong umikot dito sa may area ng CCP. Oo, mula doon sa Senado hanggang dito. O kaya itong part ng Macapagal Boulevard, sarado ho. O hindi naman sarado, pero Layo ng iikutan mo. Kanina kaya ako. Ako rin, kanina daling araw wala, natapat. Umulan, sabay pa nung dalawang magkasunod na fun run ngayong umaga ho dito sa CCP complex. Sana itong ulan na ito ay magdala ng medyo konting lamig. Ang nakita ko paring Romel na medyo malakas ang ulan doon sa bandang Coastal Road at saka hanggang dito sa ayan yung Coastal at saka yung Cavitex area talagang may katagalan bang buhos? Oo, malakas at saka malakas. 2 beses nga akong kasi naggilid-gilid ako dahil ang daming mga truck gumigilid akong ganun. Yung nag-i-slide ka, yung pala puno ng yung hindi ba yung walang kanal, walang maayos na kanal. Yun, bigla-bigla puno ng tubig. Ay kahit pa paano medyo mababawasan ng init niyan gabi. Sana nga. Pero kung nagkataon parang Raymond na hapon niya o yung kapimbiyan ng sikat ng araw, nako, mas lalong sisingaw lang yung init. Sana nga makatulong hindi lang sa literal na klima pero yung init na iba pa nang nangyayari sa atin maiibsan ka ito kahit pa paano mapapahupa. Aywan ko natin kung saan ito tutungo, paring Romel. Nakatutok pa rin yung mga kababayan natin. Ano kayang balita sa Senado? Ang daming balita actually. Sunod-sunod simula nung Lunes. Naging maaksyon ang pinaka niya nung Miyerkules ng gabi. Pinakamatindi nung Miyerkules ng gabi. Yun yung nangyaring kumbaga pinali. ang sabi sana wag nang masundan grabe yun. Ang sabi may putukan daw. Kaya yung report ko talaga nung gabing yun, putok yung naririnig ko. Hindi ko sinasabing putukan dahil pasintabi doon sa mga taga-USAA. Hindi ko talaga rinig kung may putok sa kabila Hindi ko alam kung may sumagot doon sa putok. Pero basta yung burst of fire galing sa loob. Galing sa loob. Yan. At iisa ang tunog. Iisa ang tunog.
Kaya doon sa bilang ng Soko daw ay 27 spent shells o yung basyo ng bala nakuha dito sa loob. Ang binabanggit may 6 naman daw sa labas. Yun yung sinasabing galing sa tropa ng NBI. Yan. So, yun ang kwento. Pero umamin na si retired General Oplaska na siya yung unang warning shot lang naman, paring Raymond. Kaya lang, hindi ko alam kung yun ang bagong SOP ngayon ng warning shot. Hindi, yung warning shot kasi alam natin. At saka ako, nagtataka naman, hindi naman sa pinangunguna ko kung ano maging resulta ng investigasyon. Magpakilala na or kahit hindi magpakilala ma-identify mo na men in uniform kasi naka-NBI At saka nakita na nila. Oo, in the first place. Kaya minsan medyo may kontra Dahil, unless, paring Raymond, merong tinatawag na imminent danger. Hindi. Pero kung ang katwiran, nakaumang na daw kasi yung yun ang katwiran iba naman ang sabi niya sa ibang panayam. Parang pinabababa niya raw yung baril. Yun na nga nakaumang daw. Ang nung una daw, sinigawan. Sino yan? Sino yan? NBI. Nagpakilala, NBI. NBI kami. Ibaba ang baril, parang ganon. Nakaumang, inumang daw na ganon. Kaya siya nag-warning shot. Pero yung warning shot kasi, parang Romel na unang narinig is, 4 muna. Bug, 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 bug. 4. Nagkaroon ng interval, few seconds. Nung sumunod na, rat-rat na, ganon. Naghintay uli ng another few seconds or hindi ko alam kung mabot na 1 minuto. Another burst. So baling 3 bahagi. Yun ang narinig ko. Sabi niya tapos sinasabi na warning shot ba? Ibang klase ang warning shot ngayon. Sunod-sunod. Ibang klase ang warning shot ngayon. Or kung halimbawa, nung binanggit niya na ibaba niyo yung baril niyo, paano kung ibinaba nga yung baril? Baka naman sila ang... Oo, di ba? Hindi, tsaka medyo may... Yung pinag-uusapan namin doon kahapon, nung una kasi, sabi niya, may aarestuhin kami. Narinig yun sa background. Sabi na yan, in 5 minutes, magla-lockdown tayo. Lahat dapat bumaba. Hindi kami umalis. Kasi ba't ka magla-lockdown? Unang-una, ipaliwanag mo sa amin kung bakit may lockdown. Di ba? Nandun yung mga senador Ba't ka magla-lockdown? Then yun. Tapos sumunod, sabi niya, may aarestuhin kami. Sino? Maya-maya, harap-harapan nagsusuot ng vest. Bulletproof vest. Tapos nakita ko na may nagbaba pa nakakahon pa na MP5. Ito yung semi-automatic rifle na 9mm ang bala. Nakita ko, nakakahon pa yun. Pinasa, harap-harapan. Sabi ko, mag-isip ka kung mayroong special tapos maya-maya na nga umakyat na nga yung mga full battle gear na Marines. Tapos isa-isa na din nagsusuotan ng bulletproof vest Marines na yan na parang Raymond, liwanagin natin. Yun yung naka-BPL talaga sa Senado. Nasa security detail na yan sa Senate. Tapos lahat na yung mga USAA, nag-bulletproof vest na. Pati police. Nakita ko yung mga police, sidearm lang ang dala. Sidearm lang. Yung mga USAA, yung mga kinakalawang na M16 nila, inilabas na. Talagang nilabas sa armory, talagang hinugot kung saan man tinatago yung mga yon. Normally kasi yan, MP5 yung ginagamit nila pag may mga operation sila. Pero ito, iba talaga. Hanggang sa nangyari nga yung putok na yon. Maraming kwento, siyempre yung nararamdaman natin yung sama ng loob ng mga gaya nila SP Alan Cayetano. Kaya nga di ba nasabi niya na the Senate was under fire. Under attack. Under attack. Talagang ginanon siya. Galit siya under attack Kasi nga, ang daming nagdududa. Siyempre, ang alam mo naman yung mga kasi medyo masyadong political siguro ang lahat ng issue.
Kaya lahat ng kilos na pagdududahan. Napagdududahan. Lalo na At sa pagtatagni-tagniin mo, paring Raymond, yung sitwasyon. nangyari di ba? na simula ng Lunes, no? Oo. Medyo meron akong kausap diyan na maalam din sa tungkol sa security, ano. At saka siyempre sa experience naman natin. Kaya yung ibang mga bata na kasamahan natin sa hanap buhay, nagtititili nung nakarinig ng putok, yan ang hirap kasi yung iba sasama ka doon sa kita mo nakakasana yung long firearm, hindi po pwede. Codely lang tayo, hindi ka pwedeng sumugod doon. Anyway, ang punto kasi doon, sabi nga nila yung pinag-usapan yung mga maalam sa ganyan. Tsaka yung experience naman natin, di ba pag nakarinig ka ng putok, di ba dapat Cover. Oh. Cover, safety first. Yan. At hanggat idinideclare na clear yung pangyayari, hindi mo pa sigurado kung sino at huwag ka munang mag-iingay hanggat maaari. Kasi kung sakaling may pumasok at may hinahanap, kung maingay ka, ay di yari ka. Ikaw ang unang maging target. Di ba? Sabay-sabay na nagpi-Facebook live yung mga senador na nasa loob. Doon sila napagdudahan yung iba paano kasi ko sabihin iba yung if you consider na under attack ka, ang unang gagawin mo, magtago. Tahimik lang, huwag ka muna mag-iingay. Iba yung reaction nila di ba? Nagawa pang Facebook live. Na, we are under attack, ganon-ganon. Maintindihan naman natin yun, kaya lang, ganun ba ang protocol na ngayon na kapag sinabi mong binabaril ka Facebook live ka pa? Di ba? Di ba dapat magtago ka muna? Yun sila na pagdudahan. Hindi naman natin sinasabing yung term parang Raymond, yung term na under attack. Parang hindi ko ma-reconcile bakit hindi ko ma-justify kung bakit naging under attack Tapos, biruin mo sa dami ng mga sa bigat ng puwersa na nasa loob ng Senado, may Marines, mayroong OSAA, mayroong pampulis. Granted for the sake of argument na halimbawang nataon na nandoon nga yung mga ahente ng NBI, ilan lang naman sila ron? Susugod ka sa ganung klaseng bigat na puwersa tapos sasabihin mo, kayo ang under attack? Di ba? Tsaka, kaya kami na nandun sa loob. Unless siguro kung may kanyon yan or B150. Yung B50. Kaya nga yung laging yung tanong, paano mo sasabihin na you are under attack? Lahat ng putok na narinig namin. Galing sa loob. Galing sa loob. Sana nga totoo na yung 6 sa labas ay galing sa, dahil may video din naman nung NBI na nilabas nila. Na naririnig mo nga yung usapan sa radyo, meron tayo niyan binigay mula sa special operations. So, hintayin natin. Ang masaklap, ang dami ding nagulat nung kahapon yung announcement ni Ombudsman Boying Remulla na sinuspindi niya ng 6 na buwan. Ang daming nagtanungan sa Senado, sakop ba ng Ombudsman yung taga-Senado? Sabi ko lang, basta ang alam natin, gobyerno ang Senado. Sakop naman ng yan ganyan. Kaya lang yun nga yung bakit may nagreklamo ba? Kaya siya pinatawan ng 6 months preventive suspension. Kasi ang designation kasi ni General Mau Aplasca, actually officer in charge nga lang siya ng ng OSAA dahil nga ang siya ay concurrent head din ng security ng Commission on Appointment. Yun yung dati kasi siya nung panahon ni nag-Senate President si Chis Escudero, Senator Chis Escudero, inilagay siya na si Senator Bato ang nag-recommend. Kasi kaklase niya sa PMA. Kaklase niya sa PMA 86 yan. Bagamat nag-graduate daw ng 87 si General Aplasca. Originally dahil na turn back siya 86 dapat. Nahuli lang siya ng 1 taon. Ayun. But anyway, yun. Nairekomenda siya, naging USAA nung time na yun. Nung napalitan naman siya, pumalit nga si Senator Soto, nag-SP,
ibinalik si General Samonte. Ngayon, tinanggal si General Samonte, ibinalik naman muli. Kaya kita mo, nung the night, nung Monday, si Senator Bato mismo nagsabi. So yan, nagkadugtong-dugtong. So yan, isang tabi mo na yung issue na yan, no? Paano yung pag-alis ng senador? Ayan. Diba? Sabi ko nga supposedly, nung humupa yung putukan, masakit man sa tengang marinig, lalo na doon sa mga sumusuporta kay Senador Bato de la Rosa. Ganun talaga eh. Sinamantala niya ang pagkakataon, hindi ba? Ayun, do bagamat nangyari 2:30 ng madaling araw na ng Huwebes, ayun, at doon sa report ng USAA, magkasabay sila ni Senador Robin Padilla na umalis o bumaba ng Senado at lumabas. Yan. Hindi na din detalye, pero ang impormasyon nga is sasakyan ni Senador Robin ang kanyang sinakyan paalis ng Senado. Kaya naku-question yung term kasi na nung Monday, under protective custody siya. Ang intindi nung iba, pag under, sinasabi ni NBA Director Matibag, na pag sinabi mong under protective custody mo yung isang tao, sa oras at araw na kailanganin ka, let's say ng investigating agency or ng korte, ikaw na under protective custody, dadalhin mo siya. Yes. Ikaw yung magdadala. Sa kanya. Ngayon, in under protective custody mo tapos nawala. Sinong mananagot ngayon? Kaninong pananagutan yan? Ang sabi ni SP Alan, wala daw mananagot. Actually, bago yung pananagutan, wala daw problema doon sa kanyang pag-alis. Kasi dahil kusa siyang umalis eh. Wala naman siyang kaso, wala naman siyang warrant. Sabi niya. Yun literal. Yun ang sinabi ni malinaw SP yun. Cayetano. Na ang sinasabi niya, ibig sabihin, up to this time, hindi kinikilala nung bagong leadership ng Senado yung warrant of arrest ng ni ICC. Senador Bato de la Rosa mula sa International Criminal Court. Dahil kailangan daw dadaan sa korte. Ang siste, nagpunta sa Korte Suprema, humingi ng TRO, temporary restraining order. hindi pinagbigyan. Wala namang inilabas na TRO pero binigyan ng 72 hours na duration, window period. Ang mga ang executive na sagutin yung petition. Pagpapaliwanagin. So, hindi ko alam kung yung 72 hours na yun since Wednesday. Wednesday, Thursday, Friday. O kasama ang Sabado. O itong Sabado dapat matatapos ngayon. Or baka sa Monday So, pa. kung mag-lapse yung 72 hours na window period, automatic ba na in effect na yung warrant of arrest? Actually, galing ng ICC? Merong mga abogado diba? na nagsasabi, paring Romel, na once na hindi ka nakakuha ng TRO at may warrant of arrest ka, pwede nang i-effect yung arrest warrant. Dahil hindi ka nga nakakuha ng TRO. So, meron naman nagsasabi sa kabilang banda, hanggat hindi na ililift yung 72 hours na duration, status quo. Well, ang pagkakabanggit... Pero dalawa rin yun. Status quo meaning i-implement ang, di ba? Kasi ang argumento kasi doon, paring Romel, wala hindi ka nga pinagbigyan. Kasi kung talagang ang korte ay nakita na kailangan mo, dapat naglabas na ng temporary restraining order. Hindi nga naglabas. Therefore, kung hindi ka man, halimbawa, itong 3 araw na palugit, lalo pa yan. Respeto na lang yon. Respeto na lang doon sa sinasabi ng Senado na under protective custody. But after na under protective custody, inawala nga. Kaya sabi nga nung iba pang legal expert, there is no such thing as protective custody Sa Senado lang meron. Sa kabilang banda naman, baka naman sabihin nila kung pumapanig naman tayo sa kabilang banda naman, nagkaroon na ng nakalipas na insidente na kinustody ng Senado. Tapos doon sinerve ang warrant of arrest. Pati yun kino-question dahil wala daw problema yun kay Enrile de Lima Trillanes dahil puro mga local court. Ayun.
Ito naman, International Court. Yun lang So sino ngayon? pagkakaiba. Sino ngayon ang magdidesisyon? Korte. Ang problema, pumunta ka sa korte, wala ka namang nakuha ang tiyero. At hindi lang basta korte. Supreme Court na mismo. Supreme Court na mismo. So medyo ano pa yun, hilahan pa. Maghihilaan pa tayo dito kung alin ang magiging tama. Pero siyempre, ang gobyerno, depende kung kanino kakampi. Di ba? Dito sa problemang ito. So tama din naman na talagang nauuwi lahat, hindi maihiwalay sa usapin ng Politika. Sa oras na alas 5:27 ng umaga, makibalita nga tayo mula sa Pag-asa. Ano ba itong ulan naranasan na ngayon dito sa Metro Manila? DZRH Weather Bulletin. Balitaan tayo mula sa Pag-asa DOST ni Miss Lori De La Cruz. Miss Lori, magandang umaga. Yes, magandang umaga sir at sa lahat ng ating mga tagapakinig. Kasalukuyan pa rin na nakaka-experience ng bahagyang maulap hanggang sa maulap ang malaking bahagi ng bansa. Although maliban doon sa Batanes at Babuyan Islands ay maulan po ngayon dahil sa epekto ng frontal system. Samantala yung mga localized at mga isolated thunderstorm ay inaasahan na rin natin sa iba't ibang bahagi ng bansa na pwede na pong maranasan any time of the day. At kahit na po may mga pag-ulan, mainit at maalinsang panahon pa rin lang pwedeng maranasan sa malaking bahagi ng kapuluan. Dito sa Metro Manila, pwede pong umabot hanggang sa 43 degrees Celsius ang pinakamataas na maximum heat index for today, habang sa ibang lugar naman ay 44 degrees Celsius. Yung LPA na minomonitor natin, huling nakita sa layong 980 kilometers silangan ng Central Luzon, at ito nga po ay nananatiling wala pong epekto sa anumang bahagi ng ating kalupaan, at maaari na rin po itong ma-dissipate o malusaw in the next 24 to 48 hours. Yan ang latest mula sa Pag-asa. Miss Lori? Yes, sir. Yung ano lang, itong first time kasi na itong parang yung unang pagkakabanggit yung unang ulan sa Mayo, naranasan ngayong madaling araw dito sa southern part ng Metro Manila and parts of Calabar Zone. Ito ba'y kumbaga magtutuloy-tuloy na ito na mararanasan na every now and then makararanas na ng tag-ulan? Opo, we'll be expecting po sa mga susunod na araw, posible na nga po mas maging frequent yung mga isolated thunderstorms, lalo na papalapit po tayo sa transition period papuntang tag-ulan season. So asahan natin, from time to time may mga panandali ang pagbuhos na ulan na talaga at may mga thunderstorms na po. Pero hindi naman ito magiging regular pa, hindi pa? Hindi pa po ganoon ka-frequent ngayon, but yun nga po, in the next coming days, posible na mas ma-observe natin yung mga thunderstorms. Alright. Salamat, Miss Lori, magandang umaga. Yes po, good morning. Lori De La Cruz mula sa Pag-asa DOST. DZRH Weather Bulletin. Pilipinas, alas 5:30 na hunang umaga. Tamang balita at talakayan sa Tambayan.